po natin yung ating tinatawag na ECC Basics. At sinimulan natin last Sunday yung ating pag-aaral ng discipleship lessons. Ang purpose natin tayo ay mag-disciple ng iba. Kaya dapat alamin natin yung material na ito. At ito po yung pangalawa, the adventure of studying God's Word. So, dapat masaya kasi may adventure. Amen ho ba? Bali, ako po ay nagtuturo sa seminary natin sa PTS ng hermeneutics. Ang tawag dito ay hermeneutics, yung pag-interpret ng Bible. How to interpret the Bible. At kasama ito sa titingnan natin kasi pag tayo ay nag-aaral, nag-share ng Word of God, kailangan yung tinatawag na interpretation. So, yung mahalaga dito, paano natin intindihin ang Bible, ang salita ng Panginoong Diyos noon, and then yung application sa ngayon. Basically, yung dalawang yon, ano? Tingnan po natin. Sa Pilipinas, very interesting kasi ang Bible Day, National Bible Day, naging batas, Republic Act 11163. Alright? Declaring the last Monday of January as a special working holiday in observance of the National Bible Day. Saan sa buong mundo meron silang National Bible Day? It's more fun in the Philippines. Kasi nire-recognize ng batas natin, isinabatas itong National Bible Day. Kung gaano binibigyang halaga ng Pilipinas yung Bible at ginawa itong batas. Now, sa ating catechism na napag-aralan natin dati, what is the chief end of man? Man's chief end is to glorify God and enjoy Him forever. Okay. And then yung number 2, what rule has God given to direct us how we may glorify and enjoy Him? Anong rule? Saan nakabase? The Word of God, which is contained in the scriptures of the Old and New Testaments, is the only rule to direct us how we may glorify and enjoy Him forever. So nakasaad po sa Bible. Ito yung nagtuturo sa atin on how we may glorify God and enjoy Him forever. So dito makikita natin yung halaga ng Word of God, ng Bible. Alright. Dito po sa lesson natin, lesson number 2, yung introduction, James 1:22 reminds us to actively engage with the Bible beyond simply listening. Basahin natin nga ng sabay-sabay. Don't simply listen to the word and deceive yourselves. Do what it says. Ito po ay pangalawang lecture ko about our ECC Discipleship Basic Lessons. At itong James ay nagsasabi na hindi lang pakinggan yung Word of God, kundi gagawin. So mahalaga po yung isinasagawa, yung salita ng Panginoong Diyos. Now, yung question natin for this lesson, basahin natin ng sabay-sabay. What shall we do to benefit from the study of God's Word? Okay, nandito po yon sa lesson natin. So, ano ba yung gagawin natin so that we can benefit in studying the Word of God? Una, basahin natin ng sabay-sabay. Let's anchor ourselves in the transformative power of the Bible. Okay, let's anchor ourselves in the transformative power of the Bible.
So dito sa lesson natin, nandito po yun, the transformative power of the Scripture. Now, sa 2 Timothy 3:16, sabi dito, all Scripture is inspired by God. Sa ibang translation, God breath. Okay, ito po yung tinatawag the doctrine of inspiration. Yung Word of God, hiningahan ng Panginoong Diyos. Ano kayang ibig sabihin nito? Ang cross-reference natin is 2 Peter 1:21. Basahin natin ng sabay-sabay sa next na slide kung makikita natin. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So ang ibig sabihin ng God breath, yung hiningahan ng Panginoong Diyos, ang origin ng Scripture ang Diyos. The origin of the Bible is God. Ang ginamit niya itong mga prophets, yung mga apostles, yung mga nagsulat, sila ay instrumento lamang. Kasi ang origin nito ay hindi human will. Right? Pero from God as they were carried along by the Holy Spirit. Kaya po, itong mga prophets na nagsulat, itong mga apostles na nagsulat, sila ay instrumento. Kaya ang tawag natin sa Bible ay Word of God. Kaya napaka-authoritative po ang Bible. It carries a very strong authority. Bakit? Word of God yan. Salita ng Diyos yan. Of course, nandyan yung salita ng tao, nandyan yung kahit si Satanas nandyan, pero yung salita niya, salita ng mga masasama rin, pero as a whole, ang tawag natin dyan is Word of God. Okay? Ito ay galing sa Panginoong Diyos. Now, balik tayo sa 2 Timothy 3:16. All Scripture is inspired by God, and it is profitable or beneficial or useful for, number 1, teaching. Kaya ang basehan ng ating mga itinuturo sa simbahan para sa ating buhay ang Bible. So profitable for teaching, for doctrine. Gain profound insights into God's nature, His will, and the principles that shape our faith and live righteously. Okay, pangalawa, following after itong 2 Timothy 3:16, yung order niya, ang sumunod is rebuking. Reveals shortcomings and motivates toward transformation by aligning ourselves with God's truth. Ang pagre-rebuke is through the Word of God. Pag sinabing rebuking, sinasabi ang mali. Halimbawa, meron kang ginawang mali. Through the Word of God, ipapakita ko sa inyo na mali ang ginawa mo. Okay, halimbawa, ikaw ay nag-drugs. Sasabihin ko, mula sa salita ng Diyos, ipapakita ko sa iyo na mali yung pagdadrugs. Kasi sabi ng Bible, ang katawan mo ay temple of the Holy Spirit. Huwag mong sirain. Okay, papakita ko rin sa Bible na mali yung vices. Okay, so from the Word of God, yun yung tinatawag na rebuking. Pag pinapag-aralan nyo yung Word of God, binabasa ninyo, minsan kayo mismo nare-rebuke. Kayo mismo, babasahin ninyo, nare-rebuke kayo yung mali na ginagawa. That is rebuking. And then, yung correcting, okay, iko-correct na. Okay, mali yan, so, iko-correct based on the Word of God.
And then yung panghuli, training in righteousness. Live in alignment with God's standards, fostering a life characterized by righteousness and holiness. So ito po yung steps ng sabihin natin, or ito yung profits mula sa Word of God. Ito yung standard. Ito yung dapat nating sundan, yung Word of God. May mga standards. Ito yung character ng Diyos. Ito yung nature ng Diyos. Ito yung gusto ng Diyos. Pag nagkamali tayo, nire-rebuke tayo ng Word of God. Okay? Then, kinokorek tayo. And then, ibinabalik tayo sa righteousness, sa tama. Gets po natin yung about the Word of God. Ang tawag natin dito, yung transformative power of the Bible. So, may standard, ito yung doctrine, ito yung katuruan. Pag hindi natin nasunod, nare-rebuke tayo, nakokorek tayo, at ibinabalik tayo doon sa tama. Okay. Ito po yung next na slide. Ito si Manny Pacquiao, sabi niya, life is too short. Read the Bible, the manual of life. Sa history ng National Bible Day sa Pilipinas, sa time ni Marcos noon, meron na. Sa time ni Cory, nilagay sa January. And then, sa time ni Duterte, talagang pinirmahan niya. Pero ang nag-author ito na maging batas si Manny Pacquiao. Kaya sa Pilipinas, meron tayong official Republic Act na National Bible Day. Ang emphasis niya lagi is the Bible is the manual for life. Ang example niya, sabi niya, halimbawa, meron kang TV na binili, halimbawa ganyan, tapos hindi mo alam kung paano gamitin. Babasahin mo yung manual. Then, malalaman mo kung paano gamitin. Ganon din yung buhay natin. Ibinigay ni Lord yung Bible as manual for life. Paano ka mabuhay? Basahin mo ang Bible. Your life is too short. Our life is too short. Ako, magpi-52 na. Yung iba magsi-62. Yung iba magsi-72. Okay? Ganon kabilis yung buhay dati. 16 years old lang ako noon. Ngayon, ang bilis ng panahon, ano? Okay. How shall we spend our life? Basahin natin yung Bible. Itinuturo niya kung paano tayo mamuhay sa mundong ito at paghandaan natin yung next life. Yung tinatawag natin na afterlife sa mundong ito. Eternal life. Amen ho ba? Then pangalawa, basahin natin ng sabay-sabay. Let's learn some skills for the Bible study adventure. Alright? So, merong essential skills para maintindihan natin yung Bible. Una, unveiling the past or what the passage meant. Understanding the historical context of Scripture prevents misinterpretations and builds a firm foundation for personal application. Ganito po yon. Ang Biblia, isinulat yan noon-noon pa. May mga naisulat before Christ at meron yung naisulat after Christ. So, ang tagal. And then yung span of time, ang agwat napaka-tatagal. Ibig sabihin nun, hindi siya naisulat sa ating kapanahunan. It was written long time ago. Kaya dapat intindihin natin sa kanilang kapanahunan muna. Ano ba ang ibig sabihin nito sa kanilang kapanahunan? Right? Susunod yung para sa atin ngayon. Pero intindihin muna natin sa kanilang kapanahunan. Halimbawa, will you directly apply today Romans 16:16
without first understanding its historical context. Kung babasahin ninyo Romans 16:16, sabi dito ni Pablo sa mga taga-Romans, kiss one another with a holy kiss. Okay. Kiss one another with a holy kiss. Okay. Directly, i-apply ba natin sa ngayon yan? Okay, sabihin natin, okay, holy kiss naman yung kiss ko, second I kiss you. Sinabi ni Pablo to. Halimbawa, kinis mo bigla yung isa, magagalit. Sinusunod ko lang naman yung sabi ni Pablo eh. Kiss daw one another with a holy kiss. Ang kiss mo ba holy? Okay. Dapat intindihin natin yung context nila noon. Sa mga magkakapatid, sa kanilang kultura, ay pwedeng maghalikan yung magkapatid. Kaya dito sa Song of Songs, sabi ng nagsulat doon, sana ikaw yung aking kapatid para pwede kitang halikan in public. Okay, so ganon, pag magkapatid, pwedeng maghalikan in public. Okay. So, naging kultura ng mga Middle Eastern people na magkakapatid, pwede nilang halikan. And kahit yung talagang kaibigan nila, pwede nilang ituring na kapatid, pwede nilang halikan in public. Sabi ni Pablo, kultura nila yun yung kissing one another, greeting one another. Okay. Paano natin i-apply sa ngayon? Ito, ang command is to greet. Pero kung papaano, meron din tayong konteksto. Paano ba tayo nag-greet sa Pilipinas? Shaking of hands, minsan beso-beso, nagmamano, minsan ganun lang, okay na, high five, okay, fist bump, okay. Yung kissing is the manner of greeting sa kanila. Mahirap i-apply sa atin yung eksakto na sabihin natin na kissing din. Meron tayong pamamaraan. That is shaking hands, beso-beso, mano, hug, okay lang yon, yung fist bump, okay. So, ito yung halimbawa kung paano intindihin ang Word of God. Meron yung hindi directly, kasi kailangan nating intindihin sa kanilang kapanahunan kung bakit gano'n ang ginagawa nila. Okay? Halimbawa sa Old Testament, meron din yung sinabi na, okay, pag kayo'y nag-harvest, huwag niyong i-harvest lahat, lalo na yung gilid-gilid. Bakit? Pag nag-harvest ka ba ngayon, huwag mong harvestin lahat-lahat? Kasi sabi doon, hayaan ninyo yung nasa gilid-gilid para sa mga mahihirap yan, yung walang lupa. Okay. Pero bakit ngayon pag nag-harvest tayo, harvest natin lahat? Okay. Ibig sabihin nun, yung utos sa kanila, merong principle na matututunan. I-harvest man natin lahat ngayon, pero wag nating kalimutang mag-share sa mga mahihirap. Yun po yung principle. Okay, so meron yung mga hindi direct sa atin, kasi para sa kanila yon, pero meron tayong aral na mapupulot. Ito po yung next na step, yung bridging the gap. What does the passage mean today? So how does this timeless message speak to your life today? Actively translate Scripture into action, transforming your faith and influencing your choices. While the Bible guides people to Christ, its significance is timeless, encompassing every aspect of your Christian journey. Mga kapatid, timeless po ang Word of God. Pwedeng may apply ngayon, kahit na isulat noon-noon. Pero binanggit ko dito yung Bible leading us to Christ and Christ-likeness. Kasi meron kasi yung iba na ginagamit nila yung Bible negatively. Okay. Ginagamit nila pang-away.
pang-away yung Bible, pang-critic, pero hindi sila nababago. Ang prayer ko, as we study the Word of God, makikilala natin si Kristo more and more at magiging katulad tayo ni Kristo more and more. Can we say amen to that? May illustration ako dito, si Rica Peralejo. Yung testimony niya na dinala siya ni Sam Milby sa church nila at napakinggan niya yung bleeding woman. How many years nagbi-bleed yung woman? 12 years. And then bigla niyang naisip na 12 years siya sa showbiz industry. At ang feeling niya, nagsasuffer siya for 12 years. Then nangusap sa kanya yung kwento na ito, na parang siya yung nagbi-bleed na woman na pwedeng pagalingin ni Jesus Christ. Very interesting kasi tingnan po ninyo mga kapatid, nangusap sa kanya. Very timely. Kaya nakita natin na kahit yung kwento na ito ay naisulat noon pa, it can speak sa atin. Can you say amen to that? Nangusap sa kanya na parang siya yun. Then after that, isinare niya kung paano siya na-convert dahil dito sa kwento na ito. Ito po yung next na step. Sharing the journey. To whom will I share? After na ikaw ay na-bless ng Word of God, kanino mo i-share? This isn't a solo expedition. No man is an island. So sharing your discoveries enriches your understanding and strengthens your faith. As John 16 assures us, the Holy Spirit guides us into all truth. And it's intended that we share the valuable truth we gain from the Scripture to inspire others. So it's dahil sa Holy Spirit, naiintindihan natin yung Word of God. Habang binabasa natin, habang pinapakinggan natin yung Word of God, yung Holy Spirit tumutulong para maintindihan natin. Pero once na naintindihan natin, tayo naman yung gagamitin ng Holy Spirit para i-share sa iba. Kaya ang tanong, kanino ko i-share? So ito po yon yung steps. Una, anong ibig sabihin ng passage noon sa kanilang kapanahunan? Anong ibig sabihin ng message na ito sa akin ngayon? Pangatlo, kanino ko i-share? Okay, so maganda po yon yung tatlong steps na yon, yung skills sa pag-aaral ng Bible. And then pangatlo, basahin natin ng sabay-sabay. Let's practice both personal and group Bible study. So ito yon sa next na page, yung embarking on your personal and shared adventure. Personal Bible study, just like exercise strengthens your body, regular personal Bible study nourishes your spiritual growth. Countless individuals in Scripture and history found purpose through consistent engagement with the Word. So ang encouragement is dedicate even 15 minutes daily to quiet reflection and study, witnessing the profound impact on your life. Ilang minutes lang? Kahit 15 minutes every day, babasahin mo yung Word of God. And then tanong mo, anong ibig sabihin nito noon? Anong ibig sabihin ngayon? Kanino ko i-share? Okay? Yung tatlong steps na yon. Sabi ni Douglas MacArthur, ito yung sa history, yung sabi niya, I shall return. Kristiyano siya. Next na slide, sabi niya, believe me, sir. Sinasabi niya sa kanyang senior, never a night goes by, be I ever so tired, but I read the Word of God before I go to bed.
Okay, so sa kanya, gabi, bago matulog. Yung iba naman, pag gising ng umaga, parang si Lynn every morning, sa CR siya nagde-devotion. Yun ang kanyang holy place. Habang nagsi-CR, nagbabasa ng Word of God. Okay? Sabi naman sa 1 Peter 2:2, basahin natin ng sabay-sabay, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. So, parang mga newborn babies, crave pure spiritual milk. Ito po yung sign na ikaw ay Kristiyano talaga. Meron kang pagkagutom sa Word of God. Parang yung baby, gustong-gusto niya yung gatas. Kasi naipanganak siya eh. Pag ikaw ay naipanganak na muli, gustong-gusto mong magdede ng milk. Pure spiritual milk, which is the Word of God. So ito po yung isa sa mga signs na ikaw ay na-born again. Gustong-gusto mo yung Word of God. Pero pag hindi mo gusto, tanungin mo yung sarili mo, baka hindi ka pa na-born again. Napakahalaga po ito mga kapatid. Yung craving pure spiritual milk, which is the Word of God. Sabi rin ni Jesus Christ sa Matthew 4:4, basahin natin na sabay-sabay, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Hindi kompleto ang buhay pag wala yung Word of God. Yung iba kasi pinapakain nila yung kanilang katawan lang, tataba, lulusog, Pero ang papayat ng kanilang spiritual life. Oo, kasi hindi pinapakain. Yung next naman, yung group Bible study. So meron yung personal Bible study or quiet time or devotion, either gabi, umaga, or whatever. Meron naman yung group Bible study. Imagine fellow travelers offering fresh perspectives and encouraging words. Sa group Bible study kasi, minsan meron yung question and answer, meron yung sharing of experiences, or ideas based on the passage. Joining a Bible study group captures this beauty. Seek one within your church or consider starting one yourself. So meron po tayong mga Bible studies. May devotion si Pastor Arman pag umaga. Okay, may Bible study rin yung online, sina Mami Pining at saka sina Sir Evelyn at saka yung iba, meron din silang online Bible study. Dati meron yung Saturday na dito, sina Elder, at nag-iisip siyang i-restore. Ito yung mga Bible studies natin. Yung you can join. And then meron kaming pinag-pray na bawat phase, meron talagang Bible study doon, Kaya bawat phase dito. Para you can join a group. Diyan, pwede mong i-share yung ideas mo, opinions mo sa Bible study. Okay? So, ito po yung mga, sabihin natin na either personal or group Bible study, pwede nating mapag-aralan ang Word of God. So, ang conclusion natin, Scripture invites us to actively engage with its teachings, offering wisdom, guidance, and a path to righteousness. Unearth its history, bridge it to your life, and share the journey with others. Whether through personal reflection or group Bible study, dedicate time to unlock Scripture's transformative power. Let it shape your faith, guide your choices, and lead you toward a purpose-filled life. Okay? Yung catechism natin, what is the main purpose of life? To glorify God and enjoy Him forever. And then, ano yung binigay ng Panginoon para, ano yung rule para maintindihan natin yun, mag-glorify natin siya, o ma-enjoy natin? The Word of God. And I hope and pray, magiging totoo yung sabi ng psalmist sa Psalm 100,
19 verse 103. Sabay-sabay nating basahin. Your words are sweeter than honey. Mga kapatid, napakasarap ng Word of God. God has invested a lot para sa kanyang salita. And it is very powerful to transform us. Ito yung ginagamit ng Panginoong Diyos para mabago ang maraming tao kasama natin. I hope and pray na patuloy na magamit tayo para hindi lang tayo yung mag-grow, matransform, marami pa ang matatransform ng Word of God. Ikaw ang gagamitin niya, ako ang gagamitin niya. Can you say amen to that?